Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Pupuntuhan po natin at bibigyan ng pananaw itong pagbubunyag na ginawa ni Senator Alan Peter Cayetano sa mga pagmamaldita at pagmamaniobra ni Ping Lacson. Pagmamaldita talaga. Bakit? Yun naman daw ang tamang tawag sa kanya, maldita. Mga kababayan, itong si Ping Lacson itinuro po at inihayag ni Senator Alan Peter Cayetano na nagmaniobra, nakipagkutsabahan kina Boying Rimulya, kina Marcos para itulak ang case build-up laban kay Senator Marcoleta upang ito ay maipakulong at hindi makapag-participate during the impeachment trial. Kaya nga po nabuo kaagad in a speed of light or faster than the speed of light. Mas mabilis pa sa kulog at kidlat. 3 araw lang partida pa, 2 dyan weekend. Naipakulong po si Senator Marcoleta mula nang ma-file ang plunder charges against him and Senator Mike Defensor at 2 pa nilang mga kasama na mga donors sa kampanya. At inilabas kaagad ng Sandigan Bayan ang arrest order laban kay Senator Marcoleta at kay former Congressman Mike Defensor. Bingo! Pagsimula ng impeachment trial, wala na pong katuwang sila Senator Alan Peter Cayetano upang magkaroon ng matibay at matatag na paninindigan na harangin at pigilan ang mga pambabaluktot at mga maruruming laro sa maniobra sa loob ng Senate Impeachment Court ng House Prosecution at ng mga nabubulok nilang mga testigo na dinadala nila sa Senado. At ito nga ang sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Sabi niya, alam naman namin kung ano ang naging papel mo behind the scenes sa pagbubuo ng mga case build-up, pagtutulak na maipakulong si Senator Marcoleta. At wala ka nang ginawa kundi ang pagplanuhan ang kapwa mo senador na mapapabagsak mo, no? Dahil sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, ayaw mo na may tumatayo na malaya at matatag ang paninindigan ng mga senador dahil ang gusto mo sunod-sunuran lang sa kumpas ng boss amo mo na si Marcos Jr. Ito po ang tinumbok ng panibagong pagbubunyag ni Senator Alan Peter Cayetano laban kay Ping Lacson. Natatandaan natin na tinawag din ni Senator Ping Lacson itong si Senator Alan Peter Cayetano na your rightful place should be at the Quezon City District Jail in Payatas. Yan, no? So, ibig sabihin, target din ni Ping Lacson at ng grupo niya, kasama dyan sila Rimulya, siyempre sa utos at kumpas ni Marcos Jr., na maipakulong din si Senator Alan Peter Cayetano. Kaya itong si Lacson nagmaniobra ng mga pahayag na may mga ghost projects daw siya na nadiscover sa Taguig. Wow! Inimbentuhan niya ito at talagang Taguig pa at ginamit pa na kunwari resource person niya o isa sa sources niya ang kapatid mismo ni Senator Alan Cayetano na si Lino Cayetano, naging dating mayor ng Taguig po ito. Dahil nga may interfamily or intra-family conflict ang magkakapatid na ito. Laban sa isa't isa sa politika dyan sa Taguig. So makita nyo talaga ang maniobra ni Ping Lacson dito. Karga intriga, panunulsol at maniobra upang ang mga senador na nagtatanggol doon sa pagiging malaya ng Senado at institusyon nito ay matatanggal sa Senado, may papakulong o magtago at hindi na makapag-attend sa nagaganap na impeachment trial o sa mga mahahalagang deliberation sa Senado. Ito din pong ginawa ni Ping Lacson kay at nila Tito Soto nang sila pa ang nasa kapangyarihan para po mapadukot si Senator Bato de la Rosa at illegal na may papakulong, kapareho na nangyari kay former President Duterte nang pinapasok nila ang mga NBI operatives
nang hindi po ito nagrerespeto at dumaan sa proseso ng paggagalang sa isang karapatan ng senador at sa loob mismo ng Senado nagkaroon ng kaguluhan. Hanggang humantong nga po yun sa pagkakaroon ng inkwentro sa likod na bahagi ng building ng Senado during the time nila Senator Alan Peter Cayetano pinalusob sa NBI ito. Lahat ng ito po, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, ay may tatak Ping Lacson. Ako naniniwala ako dyan, na ganyan nga ang style ng mga diskarte Ping Lacson. Kaya naman mabuti at ibinunyag ito ni Senator Alan Peter Cayetano ang pag-ariglo kay Jinggoy Estrada at ang pagbabanta laban kina Chis Escudero at kina Joel Villanueva. Ang mga maniobra sila Tito Soto at Ping Lacson din ang itinuturo. Sila ang nagsisilbi na pinaka-trusted, most trusted na mga attack bulldog ni Marcos Jr. sa loob ng Senado. Itong tandem ni Soto at ni Lacson. So, si Gatchalian po, ginamit lang yan na dummy nila Soto at Lacson para magkaroon sila ng kunwari leader na hindi si Ping Lacson at si Tito Soto. Pero calling the shots sa pagkakaroon ng isang grupo ng mga senador na tali sa liig, hawak sa ilong nila Marcos at nila Lisa Araneta, it's Lacson and Tito Soto. At yan din po ang pinuntuhan mismo ni Senator Alan Cayetano. Kaya hindi tayo magugulat na bago po magkaroon ng desisyon o pagsasagawa ng final decision dito sa usapin ng impeachment trial, ay maipapakulong po si Senator Alan Cayetano sa maniobra pa rin nila Ping Lacson at nila Tito Soto. So you can see how evil a person can become kung ang nangingibabaw na ay ang kanyang personal na mga ambisyon at ang pagkasilaw sa poder at kayamanan. Yan, very classic example itong sila Tito Soto at sila Ping Lacson. They are acting not for the interests of the Senate as an independent legislative body, as a representative of the people for the Republic of the Philippines to defend and uphold the democratic ideals of the Republic at ipagtanggol ang karapatan at kabutihan ng mamamayan. They're acting now. Itong dalawang tandem na to at bit-bit pa nila ang mga grupo nila, they're acting as political operators and demolition operators na nagbi-build up ng mga kaguluhan sa loob ng Senado according to these revelations sa grupo mismo na nanggaling sa kapwa nila senador mula kay Senator Alan Cayetano. Na ang term na ginamit ni Senator Alan Cayetano, we know all along kung anong pinaggagawa ninyo behind the scenes para lang maihabol ang pagpapakulong kay Senator Marcoleta. Actually, yung kaso na isinampa nila Boying Rimulya, guilty dyan pati si Marcos at pati sila Rimulya mismo. Kasi lahat ng mga politiko na tumatanggap ng campaign donations ay pwedeng imbestigahan at ipailalim sa ganong teorya dahil lahat ng politiko may campaign donors po yan. At hindi lang si Senator Marcoleta. Ngunit, inimbento po nila Boying Rimulya na ang kaibahan daw kay Marcoleta, ginamit niya sa personal na pag-solicit, hindi sa kampanya, at ginamit niya lang na cover ang pangangampanya or eleksyon para makapag-solicit ng 75 million pesos na pinalabas lang na campaign fund, pero yun ay pangongolekta. Sabi nila Marcoleta yan si Marcoleta. Yun ang palusot nila Ping Lacson. Marcoleta yan si Marcoleta, kaya dapat siya makulong. Yan ang mga teorya ni Boying Rimulya at nila Lacson, at ito naman ay sinang-ayunan ng Sandigan Bayan. Well, in fact, hindi nga naimbestigahan si Lagdameo at si Bongbong Marcos Jr. ng 247 million na to. O bakit mayroong donations na ganito? At ano ang naging kabayaran? Presidential Assistant, direkta kay Marcos itong si Lagdameo, Special Assistant to the President. Si Mel Robles, 30 million. At si Kiko Laurel, 30 million din. O bakit hindi sila ipinailalim sa investigasyon
kung bakit nagkaroon ng ganitong mga campaign donation kung ang hinahanap lang ay katotohanan at hindi ito bingatibo na aksyon upang lumpuin at paralisahin ang Independent Senate Group kaya tinarget si Marcoleta. In fact, kung gagawin po ang investigasyon batay sa teorya ni Boying Rimulya na nangongolekta sila Marcoleta, sabi niya, Marcoleta yan sabi ni Lacson. Kaya nga, yan ang dapat makulong. No? Insulting sa kay Senator Marcoleta, iniinsulto nila. Di, gawin din po na teorya yan sa lahat ng politiko. Siguro, 90% hindi bababa. Makukulong ang lahat ng politiko at all levels of position dahil lahat sila tumatanggap ng campaign donations. So, napaka-unfair para sa kay Lacson or kay Senator Marcoleta na tawagin siya nila Lacson di umano na Marcoleta, no? Giving insult to the injury na ginawa nilang inustisya laban kay Senator Dante Marcoleta, kina former Congressman Mike Defensor. Bottom line, hindi makaka-tolerate itong administrasyon ni Marcos, nila Lisa Araneta at ng grupo nila na magkaroon ng mga malakas ang paninindigan at hayagan na nagkikriticize. Kagaya po ni Senator Marcoleta at nila former Congressman Mike Defensor. And now, Lacson is targeting, no? Atat na atat at bumubula po ang lana o ang langis ng pagkamaldita ni Ping Lacson. Langis ng pagkamaldita. Upang lumpuin at paralisahin din ang natitira pang mga independent block ng mga senador na hindi po nagpapatali sa liig at hindi nagpapahawak upang hilain sila sa ilong ni Marcos at nila Lisa Araneta. So ilan na lang sila? 8. So kung tatanggalin nila si Alan Peter Cayetano in a matter of 1 month from now, kaya nilang gawin yan, edi pag-proceed ng trial, wala na si Senator Alan Peter Cayetano. Sila Pia Cayetano, Loren Legarda, Amy Marcos na lang po ang matitira. At alam naman natin po, kailangan ang mga ganyang skills, no, antas ng kaalaman at kakayanan para ipagtanggol ang tamang proseso ng impeachment na maging patas po ito at hindi ito magagamit para sa pangbabaluktot na agenda na siya naman pong ginagawa ng House Prosecution kahit mga sinungaling at chismoso ang binibitbit ng mga testigo, tumatambling ang mga affidavit, walang pirma ang mga statement, kagaya nila Matibag at ng mga tauhan niya, tuloy lang din, pinalusot lang din nila Escudero. Dapat nga stricken off the record lahat yon at declared yon na default dahil mga sinungaling ang mga testigo nila. The court has the capacity and authority, yung Senate Impeachment Court, na ideklara na perjured witnesses ito. Ibig sabihin po, mga bulaang sinungaling saksi itong dinala ng prosecution. At nailantad yan nila Senator Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla, Senator Amy Marcos. No, even ang presiding judge na si Escudero, hindi makapaniwala na abogado ito si Matibag, nagmamayabang na Ateneo Law graduate, 29 years na abogado, hindi niya alam ang mga basic procedures na hindi pwedeng tumayo as dokumento sa testimonya, sa proseso ng trial o anumang mga legal na proseso ang isang dokumento na hindi under oath and sworn statement type affidavit na nakanotaryo. Hindi po yan tatanggapin, basura yan. Alam po niya yon, pero nagbubububuhan siya dahil ang layunin naman nila doon ay hindi testimonya kundi propaganda. Exactly the way we saw it dito sa huling 2 araw sa unang artikulo na isinalang nila, puro propaganda ang ginawa ni Matibag. Nakakahiya. Hindi mo iisipin na NBI director ito dahil on the basic rules of evidence, in the procedure of presentation, talaga naman pong hinuhugot niya lang sa kung saan-saan at walang legal basis at hindi nga niya alam ang mga legal doctrines. Pinagtatawanan tuloy siya ng taong bayan. Ang hearsay ay hindi po katanggap-tanggap yan sa ebidensya. Wala siyang direct personal knowledge at inimbento na kwento lang, walang batayang legal at material na suporta upang tumayo as evidence. Pero pinalusot pa rin. Yan po, malaking tulong kapag nandyan sila Senator Marcoleta sana
sila Senator Alan Cayetano, may tatayo upang panindigan ang tamang legal na mga prinsipyo, makatotohanan at makatarungang proseso batay sa batas, lalo na sa saligang batas. Napakalaking tulong kung nandyan si Senator Marcoleta. Pero hindi, sabi ni Ping Lacson, ang mga kagaya daw nila Marcoleta at nila Alan Cayetano ay dapat sa kulungan. Di ba binalik sa kanya ni Senator Alan Cayetano? Baka nakalimutan mo yung kalansay na hindi pa makalimutan ng sambayan ng Pilipino. Ang kalansay ng Kuratong Baliling. Nanagot ka ba dyan? Tanong ni Senator Alan Cayetano kay Lacson. Yung ilan ang patay doon? 9 o 10. No? Na alam natin yon ay niratrat. Subalit, overtaken by events at ng mga gobyernong pumasok, nakalusot dyan sila Lacson. At sabi din ni Alan Cayetano, nakalimutan mo na ba yung Dacer Corbito double murder case? Itinuro siya mismo ng mga tauhan niya. No, sila Mangkaw noon, ngunit subalit nagkaroon ng maniobra sa politika, pumabor ang pagkakataon kay Lacson, lusot siya. At syempre, yung itinuro nila dating Customs Commissioner, Chief Commissioner Nicanor Faildon, na i-involve ang kanyang anak at siya, ang pamilya nila, dito sa billions of transactions ng mga pinalusot na mga semento. At hindi pa lumabas at kumalat ang kanyang chami-chami pictures sa mga diskaya at the height ng investigasyon sa mga contractors na nasasangkot sa flood control scam. Yun pala, chami-chami siya kay diskaya sa mag-asawa at pati rin po kay Saldico, ginagamit pa nila ni Tito Soto ang personal helicopter na pagmamayari ni Saldico. O nagpaliwanag ba si Ping Lacson? Wala. So these are the ghosts of serious criminal attributions na hindi po pinaliwanag ni Lacson, subalit inikutan niya at nalusutan sa diskarte niya. No? Madiskarte talaga ito si Lacson. At iniremind sa kanya yan, hindi lang ni Alan Cayetano, kundi ng taong bayan. Na baka nakalimutan mo, no? You will not be at the center of this criminal controversial events. Pati na po itong pag-iimbestiga niya sa flood control, sangkot pala siya at nakinabang hindi lamang sa maleta na itinuro nila Adrian Bersamin, na yun ang mga nakinabang kasama sa pagbubunyag noon ng mga former 18 soldiers na binigyan sila, Soto at Lacson, ng mga maleta. According to the discussion presented in public ng mga personal security team ni Saldico na nagdi-deliver ng mali-malitang pera. Hindi rin nagpaliwanag si Lacson, pero ipinagpatuloy pa rin niya na siya ang Senate Blue Ribbon Committee chairperson. So kita nyo na, ako ay naniniwala na sobrang kamalditahan po ang ginagawa ni Lacson sa Senado, the way he is now being exposed by Senator Alan Peter Cayetano, that the one who made the case build up at gumagawa ng mga kasamaan na balak sa kanyang kapwa senador, yung nangyari kay Senator Bato de la Rosa, na daging tauhan niya pa yan sa PAOK TF dati, sa pulis pa sila, sa serbisyo, ang ginawa sa kay pag-pressure kay na Jingo Estrada at iba pang senador, at ang pagpapakulong kay Senator Marcoleta, ibinunyag po ni Alan Cayetano, including ang pag-target na lumpuin at paralisahin ang natitira pang mga independent black senators, at ang pagpapakulong kay Alan Cayetano, itinuro po na bahagi po ng mga operasyon kamalditahan ni natatawa kayo na sa Oplan kamalditahan ni Ping Lacson dyan sa Senado. Mga kababayan, may katapusan ang lahat, may hangganan po ang kasamaan, at may pagkaroon ng pagkapuno sa pagtitimpi ng mamamayan. Hindi lahat ng pagkakataon lusot ka, Ping Lacson, sa pananagutan mo sa taong bayan. At ganon din ang boss-amo mo na sila Marcos, Lisa Araneta at iba pa na ngayon ay lantad na lantad sa taong bayan, na kayo ang pasimuno sa maruming laro ng politika at ang pananatilit panunumbalik ng bulok na gobyerno na nagugumon sa kumunoy ng pangungurakot, pandarambong at pangungulimbat sa kaban ng bayan na pilit ninyong ipinagtatanggol dahil kayo ay nakikinabang.
ang taong bayan po ay may hangganan din ang pagtitimpi. And there will always be a day, a time for the reckoning at darating po ang paghuhukom at paniningil ng mamamayang Pilipino. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig sa ating balita at talakayan. Please don't forget to like, share, and promote our videos at ang ating channel po sa Eric Celis YouTube channel. Mabuhay po kayo, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless and protect everyone, and to those who are Muslim brothers and sisters, may Allah be with you. Maraming salamat muli. Bye for now. Ito po si Eric. Mabuhay!